Yo, what's up mga ka-CB? Welcome back to my channel. At guys, eto na naman tayo at mag-update na naman tayo sa ating mga gapi. At ayun, ang sarap talaga tignan guys, no? Yung mga gapi natin, nakikita natin na healthy guys. At magkwentuhan ngayon tayo dito guys. At siyempre, itutur ko na rin kayo dito sa ating mini farm. So ito pala guys, nilagay ako dito ng koi. Ito yung mga male koi na napili ko na gusto kong palakihin ng maayos. Ayan, nilagay ko sila dito sa tank na to kasi habang wala pa naman akong ilalagay dito guys. So nilagay ko muna sila dyan. Ayan, zoom natin guys, pakita ko sa inyo. Ayan. Sila yung mga napili ko kasi gusto ko sa mga tuxedo koi gapi guys. Bigyan ko kayo ng idea. Gusto ko yung mga male is dark talaga. Dark yung body. Kaya nga tinawag silang tuxedo. So, dapat guys, pag tuxedo ko dark yung body, dark yung ears, tapos red cap. Ayan guys, so, zoom natin. Kahit na kayo ma-focus guys eh. Nakikita nyo ba guys, na dark sila, dark yung katawan. May iba pa naman na medyo light, pero magda-dark pa yun kasi habang tumatanda naman sila, nagda-dark yung kulay nila. At ganun din dapat sa female guys. Dapat yung female nyo, darker din yung katawan, yung body. Pero kung kahit hindi naman darker yung katawan, medyo hindi masyadong dark at gusto nyo yung size ng body, yung ganda ng shape ng katawan, tapos yung red cap nya, halos full mass yung pagkaka-red. So, gusto nyo isa lang as breeder. So, pwede naman yung guys. Mas okay nga yung ganun eh. Kung ano naman yung gusto ninyo, sundin nyo. Or kung meron kayong gustong kunin sa isang gapi na gagawin yung breeder, pwede nyo naman gawin yun. Wala naman masama dun guys. Ayan, kagaya na ito yung mga male na natripan ko at papalakihin ko kasi ito yung mga anak dati doon sa koi natin guys, na nalala nyo yung boost ng maraming koi. At dito naman sa kabilang tank natin guys, ito yung ayan, yung dalawang pastel. At ito ayan, pansin nyo diba yung female na koi guys is darker yung katawan. So yan yung next in line ko na gagawin, breeder. Darker yung katawan, mamula-mula yung mukha, at maganda yung pagkaka-red ng tail, saka walang dungis, wala siyang dungis yung pagkaka-red ng tail niya guys. Pwede ka naman pakita guys ng ganyan. Ayan, full mass yung pagkaka-red. Tayo lang mag-focus ng phone natin. Ayan guys, so diba ang ganda-ganda. Pati yan, pastel na, next in line ko yan. Yung dalawang HB blue na delta na yan. So ayan, yung HB blue ko ngayon guys. Ayan, napansin nyo delta na yung female na yan. Ganap naman ako ngayon sa next fry na male na ibabangga ko dyan soon. Kasi yung plano ko dito guys sa mga female na apat na to is gagawin ko tong big mama. Para ma-achieve pala guys yung pagiging big mama. So dapat halimbawa ganda to 5 gallons. So totally pwede to hanggang sa mga 10 pieces per max nang talaga is 5 na gapis sa 5 gallon. So ayan, dito ko na sila i-feed na i-feed, DBS, APK, spirulina, diyan ko na sila yan hanggang sa lumaki. At siyempre guys, para maging big mama pala yung gapi natin guys, wag nyo muna papasundutan sa male. Dapat virgin sila hanggang lumalaki. Kasi pag natusok na yung gapi guys, doon na nag-i-start na parang hindi na nila nasasagad yung body size nila. Hindi na sila, nahihirapan na sila mag-grow ng malaki as in big mama. Or pwede pa naman maging big mama as long dapat meron kang malaking lagayan like ref tub, tapos ilan lang sila dun, mga 10-20 peraso lang na ganun female, tapos naka-ref tub ka. So ayan, so ito guys, pinapanatili ko tong healthy itong apat na to kasi bakit naman diba hinintay ko ng ilang buwan tapos magkakasakit din sa ulo. So ito naman guys, ito yung breeder ng pidert natin dito. Ayan, pakita ko sa inyo guys. Yan. Sa kasamaan palad guys, nabawasan tayo ng isang breeder ng pidert. So ayan yung malaki na yan. Ayan, malaki na yan guys. Yan yung napapakita sa camera. Yan yung pinaka-breeder natin. At yung isa na yun, parang matamlay. So hindi ko alam kung bakit. So, napansin ko dun sa poop niya, medyo white. So hindi ko alam kung ano ba nangyari dyan or na-stress. Pero napansin ko na nakaraan araw guys, napansin ko na ano yan. Ganun, parang hindi siya nagkakakain.
So, obserbahan na lang natin. So, ang ginagawa ko, hindi ko na lang dyan inaalis para hindi ma-stress kasi sanay na sila dito sa tank na to eh. So, kung mamamatay man lang, wala talaga tayong magagawa. Ganyan talaga ang gapi guys. May mga breeder na magpapaalam. Pero, marami naman tayong pea-dirt fry. So, ang dami natin pea-dirt fry. At ito guys, ito nga isang dito guys, it's wala na, patay na. So, ayan. So, usad, ayan, patay na siya guys. Ganun din yung issue niyan guys. Hindi nagkakakain. So, pinarantin ko dito. Ayan, ha. Salt bath. Ayan. So, ayan. 3 days siya dyan. So, hindi niya kinaya. So, namatay na. So, alisin ko na rin yan guys. Tanggalin ko na yan. So, kawawa naman. At nakakalungkot din pag namamatayan tayo ng gapi. Lalo pag breeder natin. Ang dami-dami pa naman binuga sa akin yan. Okay lang. Marami naman siyang binuga. Maraming binuga to. Marami siyang iniwan na fry. Ito kasi guys. Ito yung fry neto. Itong Big Mama na to. Yan yung maliksi. Sa may bago siya dong fry. Yung mga nasa 11 pieces, 12 pieces. So, ito siguro, nag-egg na naman siguro to. Kaya matabahin siya. So, mga another month na naman, magdadrop na naman din siguro ulit yan. So, yun ginagawa ko dito guys. Dapat healthy lang tong female na to. Hindi ko nang binibigyan masyado ng BBS. Madalas, ano na lang, APK feeds na lang. Ito yung mga anak niya guys. Ayan, naglalakihan na. Ayan, nabilis, diba? Parang kailan lang na video ko. Hindi pa sila kita. Yun, kahit di ko na yan, oh. Kitang-kita na sila guys. Ayan, ang laki na nila. So, mga 1 week pa. 1 week or 2 weeks. I-gender ko na. Alisin ko na yung male. Ay, female pala. Kasi yung male, hayaan ko sa ganyan. Kasi mas hiyang ang pea-dirt. Para sa akin guys, sa experience ko. Yung pea-dirt, mga pea-dirt guys, hiyang sila sa ganito. Yung mga male, hiyang sa ganito, yung medyo malumot at nasisinaga ng araw para mas nade-develop yung ears nila guys. So, ganun ako mag-groom sa pea-dirt. Kaya ayan guys, so nakikita nyo, pea-dirt tab GO, pang pea-dirt lang talaga to. Kasi to sana, female to ng pea-dirt. So, dito na lang din ako mag-groom ng pea-dirt. Samahan ko pa sila dito kahit 4. Para lang i-groom ko ano yung mapipili ko ditong next in line sa pea-dirt female na to. Papalakihin. Yun guys. Hi daw sa inyo guys si Wanda. Yan si Wanda. At bukas water change ko na siya. Pansin nyo guys na diba, ang tagal ko hindi nag-water change sa flower horn ko. Pero yung tubig niya halos crystal water. Ayan. Dahil na siguro yan guys sa mga lumot. Ayan, ay natural na. Parang yung dumi-dumi dikit na lang sa gilid. Hindi na nag-aano sa tubig. Ayan guys, hindi ko pa siya na-okay ko green, di pa ubos. Napakatagal mo ubos kasi guys, sorry yan. Dito naman tayo sa kabila guys. Ito guys, ito yung female na to, yung pea-dirt na to, na mga pregi na naman. Ito masipag tong male na to, masipag manundot. So hindi ko pinagsasama to guys dun sa isa kong set ng breeder kasi ito yung set B. Ito yung set A ko. Ito yung set B, yung anak na ito nakahiwalay din. Kasama na ito yung namatay. Dapat trio sila, diba? So, namatay na nga, nakita natin. So, nakakalungkot talaga. So, guys, meron na naman ako nakita ang dalawang fry na lumalangoy nga pala dito sa, ano natin, guys. Sa HB pastel natin. Hanapin ko, guys, pa ito sa inyo. Ikot-ikot ko kayo dito, guys, sa ating munting isdaan. Sa ating maliit na farm. So, hindi ko makita. Basta may dalawa ulit dyan. Ayan guys, so nakita nyo guys, diba? Yellow na yellow na yung itsura ng ears ng mga male ko. So, ganyan yung gusto ko eh. Ewan ko ba't mas gusto ko yung ganyan. Mas gusto ko talaga guys, pastel. Ayan. Ito, pastel talaga. Kasi kapag yellow, iba yung kulay ng yellow guys, diba? Pansin nyo, HB yellow na yun eh. Pero ito kasi pastel yun. Diba? Alam mo yung pang kulay na, alam mo yung guys yung yung sa tawag ba doon? Yung parang yung crayons na pastel. Diba dati bumibili kayo na nag-aaral kayo? Yung ganon. Tapos pag kinulay mo, diba? Kulay ganyan. So, ang ganda. Nakakatawa. So, ayan, healthy pa rin yung female natin. Ayan, ang iniingatan ko talaga dyan is si female. Kaya kailangan dapat healthy talaga si female natin. May dalawa dyan guys, di ko makita. Sorry. Ayun o, yun o. Laki. Ayun o, dalawa yan o. Kakakuha ko lang ng dalawa nakaraan dyan. Tapos may dalawa na naman. Ay hindi, 3 ata sila. 3 ba? Parang 3 guys. Parang 3 sila dyan. So ayun nga, nagbubuga si female. Nang hindi ko na mamalayan. At eto guys.
Dito pala sa third slot natin dito guys. Nilagay ko na si full gold. Ayan. Ito si full gold. Hindi dito. Yung isa yung nag-drop na. Ang dinrop niyan guys nasa nasa 18 to 19 pieces pagkakabilang ko. Ayan, sila yung pinagsama ko at para mabuntis ulit. Ayan. At may dalawa doon, napansin nyo. Yun yung unang nakita kong dalawang fry na nilabas nila na malaki na nandoon. So sinama ko dito para pag if ever na maglagay ako ng konting BBS, hindi nila makain, yun yung kakain. Ganun. At para ganahan din to, makita nila na may pagkain. Ganun. Kasi baka mapulyot lang guys kapag nilagay ko yung BBS dito di nakain. Magko-contaminate na yun sa water nila. So ayoko magkakasakit na naman. At ito guys, ito yung binigay ni Bossing Jeffrey sa atin na until now, ayan. Taba pa din ng tiyan. So ito, inaabangan ko na lang dito mag-drop. Siguro kung nag-drop to, hindi ko na rin aalisin dito yung fry para masanay itong female na to. Kasi ito yung magiging breeder ko talaga guys eh. So ayan, hindi ko aalisin yung fry niya dyan. Hayaan lang natin. So ayan, sana successful yung pagbuga nito at sana makapagbuga na. Kasi mahirap baka mamatay eh. Nakakatakot yung ganyan baka mamatay. So ayan, less feeding ako sa ganyan dito sa ano natin na yan. Sa AFP natin na yan. Ito nga guys yung koi ko dito, lalaki na ng fry. Hinayaan ko kasi wala pa akong mapaglagyan. So saka ko na sila alisin kapag medyo malaki pa, medyo may kulay na. Doon ko na sila alisin para mas nakaka-survive na sila kapag nilagay ko sila dun sa may tab na yan. Ito. Kasi koi yan eh, puro koi yan dyan. So dyan ko sila ilalagay guys. So ayan ko muna dyan. At itong ABT natin dito, ayan, hinahayaan ko lang din may kasama guys. Ayan yung female. At ito stay healthy ko lang din kasi ito kasi favorite ko itong female na to. Kasi yung pagkaka-delta niya guys is ang ganda yan delta talaga guys. Nakikita nyo ba? Ayan delta talaga guys. Ang ganda ng shape. So ganyan yung pinahanap ko sa ABT na female kasi ang bihira rin kasi makahanap ng ABT na female na napaka-delta. At itong HB Blue naman na to, sige, check ko yung anak nito. Siguro ito yung anak nito guys. Kapag may nag-delta ditong male, na gusto ko parang shark. Yung, ano ba tawag doon? Caudal ba yun? Caudal ba tawag doon guys? Sa may, ayun yung nasa yung fin sila sa taas. Nakalimutan ko na guys eh. Yung sa ganun, pag may mas maganda na shape nung ganun, dito ko ibabangga. Sa 2 female natin dito ng HB Blue. Ayan. Dito ako kukuha sa anak. Para malayong malayo yung malayo yung line. Ayun yung dalawang koi doon na siguro pregi na itong babae na to. Laging gutom laging gutom to guys. Ayan yung pregi, yung dito lapit ko ito, laging gutom tong taka na ito siguro pregi na to. Ayun dark guys, dark yung body nung lalaki, diba dark. Ayan. So ayan, hinayaan ko lang yan dyan. Ang binibigay ko lang dyan, konting BBS at ABK. Ganun, para mas maging healthy. Ito talaga yung koi dito. Ito yung bet na bet ko. Dark yung dark na katawan. Ito. Yan, yung isa na yun yung tinuturo. Yan yung lumalapit. Ito. Yan. So punta tayo dito guys. Sa tab ko. Ay, ito pa pala guys. Ito mga female to ng HB Pastel. Ayan, all female. At sana sabay-sabay magsipaglaki yan. Pero parang feeling ko may isang male dito eh. Obserbahan ko lang. At hindi pa naman nagtutusukan yung ganyan. Obserbahan ko na lang. Pag male siya, ayan yung makulay. Pag male siya, alisin ko. Kasi guys, minsan guys, diba sa Gapi, na ano nyo na ba yun, na encounter nyo na ba yun, na para siyang female. Tapos mga 2 months mo lang siya malalaman kapag male na pala siya. Kasi para siyang tomboy sa mga Gapi, tomboy. Parang tomboy ba tawag sa ganun? Kasi mukha siyang female. Pinagkakamalan nga na siyang babae ng mga male eh. Yan, tapos yun guys. So ibitin natin ang lalaki na guys. Nakakatawa. Yan guys, yan. Sobrang nakakatawa guys. So, bibilis nila lumaki. So nahalo nga ako dito guys, diba? Yung dalawang maliit na galing doon. Nagaling dito. Nahalo ko dito. So alisin ko na lang ulit yun. Ayan guys, nakakatawa. Bibilis nila lumaki. At wala talaga namamatay sa kanila. So ang healthy nila. Ayan ko sila lumaki dyan hanggang sa ma-gender ko. So yung male may iwan dito. Yung female mapupunta dito. Ayan. At ito, ayan si ano natin parang pusa ako mataba. Ayan Ano na? Ang cute-cute mo.
Oh, nahirapan ka na huminga. Buga mo na yan. Dali, itayin kita, videoan kita wag na buga mo ng ganyan yung bebe. Eh, mahal ka din yan eh. Oh. Saan talaga, hindi mamatay itong ganito. Saan ito guys eh, oh. Isang daliri ko. Siguro mga na to, 3 inch. Laki. Ay talaga, big mama talaga to eh. Nakakatuwa eh. Eh, nakakatuwa yung taba-taba. Siguro dami na itong fry guys. Laki oh. Big mama talaga guys eh, laki. Ito yung mga pastel mail naman guys. May 6 dito, ginugroom ko pastel mail. Ayan. Ito yung mga pastel mail. Yan. Solid ito guys. Ganda-ganda nila. Mga pastel mail. May chichibog ulit sila. Punta tayo dito sa mga tab natin guys. Ito mga tab na to. Ito is puro grow out lang naman. Dito kasi all mail talaga to guys eh. Papansin nyo guys, ayan. Ang linaw ng tubig na guys no. Yan yan. All mail, HB Blue, HB Pastel, AFR, wala ko nung guys, sorry. AFP, pati yung kal na natin, ABT. Pati yung ABT na nandoon. Ito all female to guys, ng Tuxedo Koi. Meron pa ditong apat na malalaki. So, kaya pa to ng 4 na pairs. Ayan. So, kukuha ng mga pairs guys. Chat mo lang ako. 200 pairs lang ako dito. Kaya 200 pairs to guys. Kasi, galing naman to sa good selection na breeder. Kaya, alagang-alaga at nag-BBS at nag-APK pa sa akin. Ito puro HB Blue. Female HB Blue. So, check natin dyan. Kapag nag-delta yung iba dyan is kikip ko pag hindi nag-delta. So, tapon na. The joke lang. Bibenta natin sa mga naghahanap ng mga calves. Mga friend natin dyan na nag-aalaga lang ng calves gapi. At ito guys, it's a pay-dirt fry. Ito yung isa doon sa anak nung sa slot nating isa. At ito naman yung anak nung namatay guys. Kaya para mas madami to guys. Nasa nasa 20 pieces. Ay, 20. Nasa 40 pieces to guys. Ang dami yan. Promise, nasa 40 pieces yan. So, sana mababa yung cal rate. Para madami tayong ma-harvest na male na maganda. Kasi ang dami naghahanap sa atin ng male na maganda guys. Ito naman puro full gold. Ito nga yung anak ng isang full gold natin guys. Ayan. Dami na rin naghihintay niyan sa akin dun sa sarili kong GC. But the way guys dun pala sa GC ko is pag bumili kayo sa akin ng pair or kahit anong pair halagang 200 or something na ina-add ko na kayo dun sa GC ko. At sa mga newbie pala guys, yung mga newbie hinahandle ko sila. Inalagaan ko yung mga newbie na nakikilala ko at sa akin na sila lagi nagtatanong about care gabi. Pag may kailangan silang strain, pupunta sila dito or nagpapaship. May mga buyer ako dyan sa Pasay, Tondo, Taguig. Basta araw ng NCR guys. Marami na rin ako na bigyan ng gapi dyan. So nagpapaship naman ako guys. Ayan, at mura lang talaga. Ang pinakamahal ko lang talaga na strain is Peter. Nasa 600 per trio lang ako dun. Pero yun yung pinakamahal ko. At hindi naman kayo talo kasi ito yung kinakalabasan guys. Maganda naman talaga. Ayan. Kasi ito matatanda na to guys. Kaya punit-punit na yung ears, yung tail. Kasi yung for materials na lang to eh. Pero kapag yung mga sariwa, yung nalos pwedeng isali ng show, yung linis-linis ng katawan, yun, nagkakaganon naman ako guys. At mura lang, ganun lang. 600 lang out ko. Per trio na yun per trio. Ayan. And guys, at yun yung mga gapi natin dito. At ito pala guys, meron pala ako dito ng HB Blue. May HB Blue pala ako dito, ayan. Available yan yung trio na yan, 250. Pero hindi nila anak yan Anak yan na ito. Nilagay ko dun kasi grow out. Ito kasi platinum blue na delta. Kita nyo ba guys? Blue talaga siya, diba? Blue. Ayan, platinum blue yung pinaka set A natin na breeder. Diyan galing. So, ayun nga guys. Ito yung update natin sa ating farm dito sa mini farm. At yan, puro HB Blue pa yan, hindi pa na-gender.
nagpapaalam kung ano yan. Bahala sila dito lumaki. Dito guys, so napansin ko medyo malabo yung tubig. Parang may oil. Itong dalawang tub na to. Dito linaw eh, oh. Kita nyo, di ba? Parang may oil. Matoksido to, mga toksido dito guys. Parang may oil dito. So, mawawala din siguro pag naglumot or baka yun yung sign na naglulumot na. Hindi natin alam kasi itong part na to, itong tatlo dito maglulumot yan. Pati yan dyan, eh, nalumot na yan eh. Sa mga feeder tub natin. At yun lang guys. Sana natuwa kayo dito sa akin mga explanation at share about Gabi. So, ganito guys, kapag nag-video ako, nagkukwentuhan na naman tayo, nag-update about Gabi. Pinapakita ko yung mga Gabi ko at may mga natutuwa kasing viewers na ganyan, tinutur natin sila sa mga Gabi natin. At yun lang guys, subscribe nyo ako guys. At sana mag-stay kayo sa panonood sa akin vlog. At yun lang guys, peace yo, bye bye.